Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli si Eden Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit tinatawag si Jesus na firstborn o panganay o primogeniture law. At ang ating Bible verse ay mula sa Colossians chapter 1 verse 15. Mga kapatid, sa biblical times ay mayroon po tayong tinatawag na primogeniture law. Ito ang batas kung saan ang panganay na anak na lalaki ang may karapatan na magmana ng leadership, authority, at makatanggap ng double portion ng mana ng pamilya. Sa kultura nila noon, ay napaka-importante dito kasi ito yung paraan para mapanatili ang pamana at pangalan ng pamilya. Pero kahit ito ay rooted dito sa human tradition, ay may mas malalim itong ibig sabihin, mga kapatid, dahil ito ay tumuturo kay Kristo bilang tunay at ultimate na firstborn. Sa kanya, mga kapatid, ang mana ng Diyos ay hindi na binibigay base sa bloodline o sa galing ng tao, kundi sa biyaya ng Diyos lamang. Si Jesus, bilang firstborn over all creation, over the dead at over God's redeemed family, ay nagsisiguro para sa atin ng isang eternal inheritance na walang kapantay. Higit pa dito na kahit anong yaman o lupain sa mundo. Kaya, mayroon tayong tatlong katotohanan patungkol dito. Unang-una ay ruler. Jesus is the firstborn over creation. Sa Colossians chapter 1 verse 15, sasabi na He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ibig sabihin nito, si Jesus ang may pinakamataas na authority sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hindi siya inilikha para sumunod sa batas ng mundo, kundi siya mismo ang may likha ng lahat. Kaya bilang firstborn, siya ang rightful ruler, hindi lang sa physical world, kundi pati sa spiritual realm. Kalaway rescuer. Jesus is the firstborn from the dead. Ito ay tumutukoy sa kanyang pagkabuhay muli. Siya ang kauna-unahang bumangon mula sa kamatayan na hindi na muling mamamatay. At dahil siya ang unang tagumpay laban sa kamatayan, ay may assurance tayo na tayong mga sumasampalataya sa kanya ay makakabahagi rin sa resurrection na to. Ibig sabihin, hindi lang siyang namatay para sa ating kasalanan, kundi siya rin ay nabuhay muli para bigyan tayo ng pag-asa at kaligtasan na walang hanggan. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.